Magandang araw mga kababayan. Sinupalpal po ni Congressman Pulong Duterte itong naging pahayag po ni Browner. Dahil tila ba mas gusto nila o parang nag-uudyok sila ng kaguluhan sa pagitan ng China at ng Amerika, which is gusto ata nila na makialam ang Pilipinas. Which is alam naman po natin mga kababayan na sa kahit anong gera ay wala pong nagtatagumpay. Anyway, hanapin ko lang mga kababayan, no? Yung unang sinabi kasi ni Browner, which is actually nag-react din pala si Congressman Kiko Barsaga. Ang sabi niya dito, nananawagan ako sa aking mga kababayan na huwag pong idamay ang Armed Forces of the Philippines dahil daw po sa nangyayaring korupsyon. Ang sabi niya dito, please shield the Armed Forces from political environment. Pero nakita natin na sila po ay nagpapagamit sa politika. So mamaya balikan natin yan ang sinabi ni Congressman Kiko Barsaga, and mayroon pang isang sinabi po itong si Browner, mga kababayan po natin. Na itong sabi niya po mga kababayan po natin, pati yung mga pulis, yung mga retiradong sundalo ay kakasuhan po nila. Marami pa yan, no? And which is, yun nga, nakakuha ng attention kay Congressman Pulong Duterte itong mga pinagsasabi ni Browner, no? Na ngayon ay mukhang hindi na po kakampi ng sambayan ng Pilipino at tila ba ito po ay kakampi po ng isang Bongbong Marcos. O ito pa sinasabi niya, no? Na yung missiles daw po na pagmamayari ng Amerika ay kaya daw pong umabot ng China. Yung tinutukoy niya yung Typhoon missiles ay nandito po yan mga kababayan natin sa ating bansa. So nasa norte lang po yan. At kung hindi ako nagkakamali ay nasa Cagayan. At ito po ang panawagan ni Browner, no? Sa ating mga kababayan na wag daw po silang idamay sa issue ng politika. Pero malinaw naman po mga kababayan po natin na si Browner ngayon ay gamit na po ng mga politiko. And actually, napapansin din po natin na they are protecting Bongbong Marcos itong si Browner. So I don't know, yung nasa lower rank, no? And kung matandaan po natin, may isang litrato po na nagtrending noon na sila po ay pumunta sa opisina ni Martin Romualdez, which is unusual po yun na ginagawa ng ating mga kasundaluhan. No, nagtrending din po yan mga kababayan po natin. Ito po ay plus ko lang sa ipapakita ko lang. No? Ayan po. Okay, so yan, magkasama po yung mga sundalo, mga general, and kasama po yan si Martin Romualdez. At that time, ito ata yung sinasabing nagbigay po sila ng additional allowance sa ating mga kasundaluhan. Yun po yung kasagsagan ng People's Initiative na nabulgar dahil lumalabas na sinusuhulan po nila yung mga ordinaryong Pilipino para lang pumirma sa gusto nilang pagreforma ng ating konstitusyon na magiging pabor sa kanila. So, actually, kapag ganyan, talagang obviously, no, na sila po ay nagpapagamit. Sila po ay nagagamit din. Kung sinasabi nilang hindi po sila namumulitika, pero hindi dapat sila, no, nakikipag-connect sa mga politiko, kagaya ng mga magnanakaw, kagaya ni Martin Romualdez. Okay, ang sabi po nitong si Congressman Pulong Duterte, Tagalogin natin, sabi niya, wag nyo kaming lekturan kung paano po depensahan ang ating bansa. Dahil ikaw mismo ay hindi mo kayang depensahan sa mga magnanakaw ang mga Pilipino. Sabi nga dito, the Filipino people do not need someone who is trigger happy for another country. They need a leader who will fight for them and protect their future, not offer them as target. Kasi nga po mga kababayan natin, na tila ba itong si Browner, of course, no? Yung DND natin si Gibo Chodoro na maka-Amerika, no? At tila ba sila po ay kontrolado or nagpapagamit sa mga kano kontra po sa China. Na which is supposed to be hindi po dapat nila ginagawa yan. Dapat yung ating bansa ay neutral. Lalong-lalo na yung gulo na kagustuhan ng Amerika sa China ay sa kanila po yon. At kung ma-issue man po tayo sa West Philippines, actually hindi po yan mariresolba sa anumang kaguluhan, kundi kailangang upuan po yun ng dalawang leader at pag-usapan kung saan sila dapat magkakasundo.
Kaya nagkakaganito actually sa West Philippine Sea dahil may gustong manggulo, may gustong mag-udyok na magkagulo at magyera at awayin tayo ng China at tayo naman ay awayin natin ang China. So vice versa. Pero sa totoo lang, no, mareresolve yan. Hindi ahantong sa mga ganyang klaseng pambubuli kung ito po ay inuupuan ng ating leader at ng leader ng China. Sa pag-uusap po yun. Sa totoo lang, sa West Philippine Sea, marami pong kayamanan dyan na nasa ilalim ng karagatan. So yan po yung hinahabol ng China. At malamang yan din po yung hinahabol ng Amerika. Kaya gusto nilang magkagulo tayo. Pero anyway, sabi ko nga, yung problema dyan, nasa presidente yan. Kung paano niya ito resolbahin, no? At kung paano siya makipagdialogo sa China. Hindi po mangyari yung pangbubuli na ito kung matino po ang utak ng ating nakaupong presidente. Kaya nga ang sabi ni Congressman Pulong Duterte, hindi dapat nagpapagamit at dapat dinidepensahan nitong si Browner ang mga Pilipino against po sa mga magnanakaw. Mga magnanakaw na politiko. Kaya kung talagang si Browner ay para sa sambayan ng Pilipino, dapat makiisa po sila sa pinaglalaban ng sambayan ng Pilipino na mapanagot itong mga magnanakaw, itong mga korap na politiko. And narinig ko lang din sa isang interview ni Claire Castro, mga kababayan, na sinasabi niya, yung mga sundalo natin hindi dapat nakikialam. Dapat sila ay mananatiling nasa gitna. Nasa gitna po kung matino pa ang ating nakaupong leader at presidente. Pero kung ganitong klase, na puro cover up, puro panluloko yung ginagawa, saan lalapit yung sambayan ng Pilipino? Kung yung police, yung judiciary, yung legislative ay kontrolado na rin, saan tayo lalapit? Saan lalapit ang sambayan ng Pilipino? Siyempre sa mga kasundaluhan. Yan po yung sinasabi na narinig ko palagi sa mga retiradong sundalo natin. At naawat din ako sa mga retiradong sundalo natin na lumalaban sa korupsyon ngayon, mga kababayan po natin. Kasi tila ba, sila po yung target ngayon ng gobyerno ni Marcos Jr. At binabantaan po silang kakasuhan dahil po sa kanilang pagsasalita, pakikipaglaban against sa korupsyon, mga kababayan. Tingnan mo ha, pinagbabantaan po sila nakakasuhan. Sabi nga dito, ng tagapagsalita ng Philippine Navy, pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. O anong sabi ng isang retiradong direktor ng NIA? Sabi niya dito, anong pananagutan ang sinasabi mo? Tapos na kaming magserbisyo, ikaw ang may papanagutan sa taong bayan dahil tumatanggap ka ng pera na galing sa buwis ng mamamayan. Ang dapat pinaglalaban mo, ang karapatan at hustisya para sa taong bayan. Hindi nyo dapat pagtakpan ang mga magnanakaw. Kasi ito po yung napapansin natin ngayon sa nakaupong mga opisyalis natin, particularly po mga general dyan sa Armed Forces of the Philippines. O kaya sabi ni Alex Paul Montigodo, itong mga aktibo ngayon ang may pananagutan dahil sila ay tumatanggap ng buwis at hindi nila dinidepensahan ang taong bayan. Hinahayaan po nila na tayo ay patuloy na niyuyurakan, inaapakan ng mga politikong ganid magnanakaw. Kaya tama yung sinasabi ni Congressman Pulong Duterte na bago mag-advise kung paano depensahan ang ating bansa, itong si Browner, dapat depensahan niya muna ang sambayan ng Pilipino against sa mga magnanakaw. At huwag nilang takutin ang mga retiradong men in uniform na nagsasalita kung ano po ang tama. And sige, pupuntahan natin ang sinasabi po nitong si Congressman Kiko Barsaga. Doon sa sinasabi ni Browner na wag po silang idamay sa usaping politika. Ang sabi nga nitong si Congressman Kiko Barsaga na nakakabilib yung kanyang tapang. If you take money from corrupt politicians, then you will be treated like corrupt politician. Hopefully, hindi tumatanggap itong si Browner. Kasi kung tumatanggap siya, kasama na po siya sa corrupt at magnanakaw sa pera ng taong bayan. And sana, tama yung sinasabi niya, na hindi po sila tumanggap
ng kahit anong halaga mula doon sa 15 billion na maanumalyang infrastructure project na naka-allocate ng DPWH sa Armed Forces of the Philippines. Sana totoo yan na hindi siya tumanggap. Kasi kung tumanggap siya tapos nagsisinungaling siya, eh, konsensya niya na yan. Dahil ang serbisyo po na kanilang sinumpaan ay protektahan ang mamamayang Pilipino against sa local and international na pagbabanta ng ating seguridad. Kasama yan, yung pagbabanta mula po sa mga local politician na mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil ang pagnanakaw ay nakataya po yung ating national security. So yun lang po. Maraming salamat. Sana magustuhan nyo yung video ito. At kung kayo po ay hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na. Maraming salamat.